Mga kapatid, marami pong mga tauhan sa Biblia ang bigla na lang pong sumusulpot. Tama po ba? There is a little information about them. And yet, God used their individual lives to make a crucial, critical, or significant change, influence, or impact to us bilang mga mananampalataya. Amen? And sabi ko, Lord, I want a message na hindi lamang po para sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa po kumikilala sa iyo. I want also a message that is also relevant sa amin bilang mga mananampalataya. And napunta po ako dito sa isang magnanakaw na nakapako sa krus at kung papaano yung sukdulang biyaya ng Diyos ay nagligtas. So, sino po ba ito na magnanakaw? Number one, nothing much about him except he is a criminal. Lo and behold, mga kapatid, at sa amin po mga live viewers, biglang bago pa, lubusang ipako ang ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, biglang lumitaw ang isang nasa kanan at kaliwa ng ating Panginoong Yesus na parehong ipinako sa krus. There is nothing much detail about him. Amen? Di po ba? Bigla na lang na, oops, nakapako siya, nasa gitna siya, at merong kaliwa, at merong kanan. Hindi kagaya ng mga ibang Bible characters na minsan napakasipag ng Bible author na ilarawan at ipakilala sila. And yet, here we are, Lucas chapter 23, a criminal at the right side ng cross ni Jesus. And number two, siya po ay sikat. He is famous. Hindi po dahil sa dinudumog po siya ng mga vlogger, dahil sa kasikatan po ng kanya pong tinatawag po na overload pares. At pinagkakakitaan siya ngayon ng mga vlogger? No. Sikat siya hindi dahil sa magandang achievement siya. He was a famous because he was a criminal, magnanakaw. At alam ko po na walang gustong sumikat sa inyo dahil sa maling gawain. Amen? Diba? Andun yung audience. Together with Jesus. Sikat, pero sa pagiging magnanakaw, napaparusahan ng death penalty, which is crucifixion, kasama si Jesus. And number three, a wasted life because he ended up as a criminal. Sayang ang buhay. Bigla kang ipapakilala ni Matthew, ni Luke, and even the other gospel authors na biglang may isang kriminal. Tignan po ninyo, no? Ang ganda ng introduction. A wasted life. Yung buhay niya, yung lakas niya, and everything in his life was wasted because ipinundar lang niya sa pagiging kriminal, magnanakaw. At sino ang magpapa-autograph dyan? At pag pumunta yan sa SM, hindi yan dudumugin. Iba ang dudumog sa kanya. Pipili lang siya, NBI, police, at buti na lang Milrain, hindi Coast Guard. Sapagkat hindi nila trabaho yan. And as a criminal, he is an outcast. Pag ikaw po ay isang kriminal at magnanakaw, sino ba ang gustong makipagkaibigan sa'yo? Outcast sa society, ibig sabihin, they are a failure in the moral law. Amen? Yung batas po nilang pangmoral sa kautosan ni Moses, sila po ay malaking ligwak. Bagsak, ika nga. Kung baga sa grading system, hindi yan nakaabot ng 75.
baka yan ay 60 or worse. Negative pa. And nothing to boast about. Ano bang may pagmamalaki nito? Kung tutuusin. Hindi ito summa magna cum. Isn't it? Hindi rin yan CEO, COO. Tama? Because he is a criminal. Magnanakaw, ika nga. And that is the very description of the gospel author about him. Magnanakaw. Amen? At kung bakit ang tataas ng mga bakuran ng ibang mga tao sa kanilang mga gate ay because ayaw nilang makapasok ang mga ganitong tao sa kanilang mga bahay. Tama po ba? At ayaw mong makatabi sa jeep ang mga taong ganyan. Tama po ba? Baka yung mga mabibigat na mga ginto mo, pagka dating mo dyan sa Quiapo, bumaba ka, dahil bibili ka ng usarap na hopya doon ay, nasan na? Dati may mabigat dito. Diba? At isang nga, sa mga nasabi ni Pastor Ed Lapis, sabi niya mayroong isang dati na Christian, na dating magnanakaw, nag-testimony, talagang nakakilala sa Panginoon. Di ba kapag bago kang Christian, nagliliyab ang iyong damdamin, bagamat hindi nakakapasok. Mag-testify. Sabi niya, mga kapatid, ako po'y dati pong snatcher at magnanakaw. At habang sinasabi niya po yon, lahat po ng mga members sa church, hawak-hawak na maigpit ang kanilang mga bag. Tingnan po ninyo. Ganon. At talaga pong pagkababa niya, yung mga dinaanan po niya kasi nakaupo siya sa likod, hawak-hawak po ng mga kapatid. Di ba? At even kahit maging Christian na yung mga yan, it takes time for us to really accept them. Tama po ba? And yet, there is something na nangyari sa buhay niya. Amen? As a criminal, he heard something and knew someone that will change his life forever and what it is or what it was. Bilang isang kriminal na walang magandang record, walang magandang achievement sa buhay, mga kapatid dito sa FCC Manila and live viewers, ang pinagkaiba niya sa atin, may narinig siya at may nakilala siya. Kaya nabago ang buhay niya forever. At yun ang ating tutuklasin po ngayon. Anong narinig niya? Yung mga narinig niya, alam ko hindi nyo rin gustong marinig kapag kayo ang nasa katayuan niya. What did he hear? Number 1, he heard Christ's forgiveness to his enemies. Ito yung unang narinig niya. Narinig niya yung pagpapatawad ni Kristo sa lahat ng bumabatikos, nag-iinsulto at yumuyurak sa pagkatao ni Kristo at pagka-Diyos niya. And pause for a while and reflect. Dinuduraan, nilalait, niyuyurak ng pagkatao mo. At itong nasa kanan ng Panginoong Hesus while hanging on the cross, hearing all kinds of insults at pangbabash kay Kristo. And yet, narinig niya kay Kristo, hindi insult, hindi rin na niyurakan si Kristo, mangyuyurak din si Kristo. Christ responded, Ama, patawarin mo po sila, Lucas 23 verse 34, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bago sa pandinig niya. In his entire life as a criminal at bilang isang magnanakaw church, sa tingin ninyo may maganda bang narinig yan sa buhay niya? Amen po ba? Ikaw, kung ikaw ay isang serial killer, wanted killer, at pinost na sa TV5, GMA7, sa Facebook, Twitter, ang iyong mukha, sa tingin mo, do you expect the people of this world to appreciate you? To praise you? No! Di po ba? And yet, teka lang. Niyuyurakan na itong Kristong ito. Binabash na, binabatikos niya. And yet,
ang maririnig ko sa kanya ay forgiveness. Sino ba to? Ano bang nakain nito? Kare-kare? Adobong baboy? O yung kinain natin kahapon sa swimming? Fishball? Nagre-wrestle something sa isang natural at normal na tao. Kapag ikaw ay binash, mambabash ka din, tama? Kapag ikaw ay binatikos, lalo na dinamay ang iyong pamilya, gusto mong makipag-wrestling at makipag-boxing. Tama po ba? And yet, yung taas, lawak, tindi at lalim ng pangiinsulto kay Kristo ang narinig ng itong kanan na magnanakaw, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bago sa kanyang pandinig. He invested his life na maraming nang iinsulto sa kanya because he was a famous criminal, guilty, convicted as he was. And yet, mga kapatid, ang maririnig niya, forgiveness. Strange words, strange confessions. And yet, he heard something new that will definitely change his entire life. Tayo po kaya, mga kapatid? The more ba na binabatikos tayo, 'di ba? Yung hubot-hubot ka na, dinisplay na ng Roman Empire, ganun, wala talaga silang damit. At talagang grabe, hindi ka na makilala. Isaiah chapter 53. As in, hindi na po talaga makilala si Kristo. Naked as you were, brutally despised and rejected physically, emotionally, and mentally. And yet, hindi nga maintindihan. Baka nag-English pa to. Come on, man. Come on, Jesus. Why? Why are you forgiving those people who were cursing you, insulting you? I cannot understand. Sa isang taong nabuhay sa pangiinsulto at pangbabatikos at pag-aalimura, tapos marinig ko forgiveness, kung ako yan, kung pwede lang ako bumaba dito. Hindi po ba, mga kapatid? He heard forgiveness versus humiliation. In the times ng humiliation ng mga taong pinagaling at sariling bayan ni Kristo, ang narinig ng isang magnanakaw ay pagpapatawad ni Jesus sa kanyang mga kaaway. And Jesus did this because we are also God enemies. Ipinalasap at ipinakita niya ang pagpapatawad ni Kristo sa mga taong nagkasala at yumurak sa Kanya because ano bang pagkakaiba natin sa mga yumurak, tumalikod kay Kristo, pareho lang din naman po tayo na tumalikod at nagkasala kay Kristo. Amen? And this is the first message, forgiveness. Amen? Number 2, he heard all kinds of insults against Christ. Tignan po ninyo yung mga insulto. Lucas 23 verse 35. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood. Wala pong concert dito. Habang si Jesus ay kinukutya. Pag sinabi pong kinukutya ay curse. Ng mga pinuno, una ng mga pinuno, yung mga leader ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba. He casted out demons. Yung blind nakakita. Diba? Yung ketongin gumaling, turning water into wine.
Di po ba? A new life given to Lazarus, and yet, iniligtas niya yung iba. Bakit ang sarili niya? Hindi niya ngayon maligtas. In short, ang mensahe nito, He is weak. Ang hina naman yan. Sinasabi niyang anak yan ng Diyos, ngayon, patunayan niya ngayon, baba siya dyan, magmilagro niya. Siya. Another, verse 36, nilait din siya ng mga kawal, pati yung mga Roman guard, nilait din. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak kasi natutuyuan na yan. Pag inano ka ng alak, malapit ka ng ma-dehydrate. Ganun yun. Yun yung pang ano. Imagine nyo, imbes na tubig ang ibigay sa'yo, maasim-asim. Di ko nga alam kung anong tatak niyan. Marka pinya ba? Dato puti? O tuba? Di po ba? Kasabay ng ganitong panunuya, again, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, if you are the king of the Jews, save yourself. Mayroon ding nakasulat, tapos nilagyan pa ng tinik na korona sa wikang Grego, Latin at Hebreo, this is the king of the Jews. At hindi lang doon nagtapos, verse 39, tinuya rin siya ng isa sa mga sariling nakapako nandun sa left side. Yung right side ang pinag-usapan natin, yung nasa left side. Hindi ba ikaw ang Kristo? Aren't you the Christ? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Pero kapatid, ang reply o ang tugon ni Kristo mula sa lahat ng pangiinsulto at pangbabatikos at pag-aalimura sa Kanya, forgiveness. Unusual, first time, at hindi niya lubusang maarok na itong taong ito na iniinsultong hari ng mga Hudyo, na tagapagligtas na maraming pinagaling, na kung tutuusin, he has all the rights to take revenge. Pwede siyang gumante. Pwede niyang utusan yung kanyang mga anghel to use the flaming swords of the angels and request to heaven. And yet, he did not do that. Instead, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa mga sinendan nyo ng link, pwede nyo po silang sendan ngayon. Kapatid, sa kabila ng anumang ginagawa mong, ang pagpapatawad ng Diyos ay available and accessible. Just come to Him. Walang lalim at lawak ng kasalanan na hindi uubra sa pagpapatawad ng isang Kristong Panginoon. Amen? At walang lalim at lawak ng nakakahiyang nakaraan na hindi uubra sa pagtanggap at pagpapatawad ng isang dakilang Diyos na tagapagligtas. At ang unang nakarinig niyan ay ang nakapako sa kanan ng ating Panginoong Hesus. And what did he witness about Christ? So first, forgiveness amidst of all insults and curses. Ano naman yung kanyang na-witness? Number 1, he realized Christ's holiness. Verse 40 of Luke chapter 23. Ngunit pinagsabihan naman ito yung kanyang kasama. Nang babatikos yung nasa left side, subagot yung nasa right side. Wala ka na bang takot sa Diyos? First and foremost, dito pa lang kumikilos na yung Diyos sa kanya. 'Di ba?
Narinig niya yung forgiveness ni Christ doon sa mga bumabatikos. Kaya kumikilos na yung banal na spirito sa kanya, kaya ganito na yung nasasabi niya. Ngunit pinagsabihan niya, nirebuke niya yung nasa left side. Wala ka na bang takot sa Diyos? Here we are, tignan ninyo. Isang kriminal na magnanakaw, biglang naalala ang fear of the Lord. Bigla niyang naalala na yung takot sa Diyos mahalaga. Hindi po ba kayo nagtataka doon, church? Nung narinig niya yung forgiveness ni Christ, then the Holy Spirit moved into his heart, rebuke yung nasa left side, and then don't you fear God. Yung Diyos mo na tinalikuran mo habang buhay, dahil you are a convicted sinner, bigla mong naalala, bigla mong napagtanto, o nga no, ito yung nawala sa akin, fear of the Lord. Nagsisimula na yung pagkilos ng Diyos sa kanya. Oo nga no, kung bakit ko na-invest yung aking buhay, kung bakit tinalikuran ko yung Diyos, why I am a failure morally speaking, why I am an outcast to the society of Jews, because I have lost my fear unto the Lord. Nawala yung takot ko sa Diyos. At yung nakapanumbalik sa kanya ay yung declaration ng forgiveness ni Christ. Biruin nyo, mamamatay na lang si Kristo nakapag-evangelize pa. Hello, church. Even to the point of death of Christ, there is one soul that God would save because of Christ's forgiveness. Ikaw ay pinaparusahang ding tulad niya. Tignan ninyo. Para-pareho lang naman tayong pinaparusahan dito. Pero anong pagkakaiba natin sa kanya? Verse 41, tama lamang na tayo'y parusahan. We deserve this, guilty as it is. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito lamang sa ating mga ginawa. Nagpakumbabang aminin yung kanyang pagkakasala. Ngunit ito, yung binabatikos mo, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Hello, church. He realized Christ's holiness. Inosente ito. Kung tutuusin, dapat wala siya dito. Kung tutuusin, hindi niya deserve yung mga insulto, batikos, pambabash, and even your insult. Because this person is holy, righteous, innocent. Kanino galing ang ganitong confession? Sa isang magnanakaw. Hindi sa Escriba at Pariseo. Hindi doon sa mga pinagaling ni Kristo. Kundi sa isang magnanakaw na bad ang record. At nag-aagaw buhay na sapagkat malapit na rin siyang mamatay because of the punishment at the cross. Mga kapatid, nakita niya yung lalim at lawak ng kasalanan niya at nakita din niya yung sukdulang kabanalan ni Kristo. Hindi po, when we are sharing the gospel sometimes, mga kapatid, take note. Madalas sa atin yung narinig natin kapag gospel sharing, God has a wonderful plan into your life. Tama po ba? Ganun ba yung narinig niya? Mensahe? Wala siyang ganung narinig na mensahe na may mabuting plano ang Diyos sa iyo, tanggapin mo siya, yayaman ka. Wala siyang ganung narinig. Tama po ba? Hindi rin po siya yung narinig niyang mensahe na love ka ng Diyos, kaya tara na sa church. No! The most evil, the most insulting words
Yun ang kanyang narinig. And yet, the Holy Spirit moved into his heart. Anong ibig sabihin yan? Kung gusto talaga nating makakilala sa ating mga mahal sa buhay, kapamilya, kapuso, kaibigan, ang kailangan po nilang ma-realize at mapunto kung gaano kalalim, kalala yung kanilang kasalanan bago po nila ma-realize na kailangan nila ng Kristong tagapagligtas. Kung ako na isang kriminal, hindi ko maiintindihan kung gaano katindi na pupuot ang Diyos sa aking kasalanan na nakapaghiwalay sa Kanya, hindi ako lalapit sa isang tagapagligtas. Amen? So we need to check yung mga mensahe natin, the way we share the gospel. Na instead na ipang-entrada natin yung pag-ibig, bakit hindi natin ipang-entrada yung kabanalan ni Kristo? Na kapatid, malalim, malawak ang iyong pagkakasala sa Diyos. Kaya deserve tayong parusahan niya sa impyerno. At yun ang nakita ng nasa kanan ng ating Panginoong Hesus. Walang sinabi si Kristo, naghada sa wonderful plan, bagamat may wonderful plan ng Panginoong Diyos kapag mananampalataya ka na. Pero anong plano ng Diyos sa mga tatalikod at hindi tunay na magsusuko ng buhay sa Kanya, church? Dagatang apoy ng impyerno. Is that a wonderful plan? Na kung yung mga kapuso, kapamilya, kapatid, kaibigan natin, kung hindi nila makikita kung gaano kabanal ang Diyos, hindi din nila makikita yung pangangailangan nila ng isang tagapagligtas na magliligtas at magpapatawad sa sukdulan, lalim at lawak ng pagiging makasalanan. Amen. And this is a wake-up call for us. Na kailangan nating ma-emphasize kung gaano kabanal yung Diyos, kung gaano kaseryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan. Na nung makita ni Propeta Isaiah yung kabanalan ng Diyos, anong sabi niya? Woe to me! Sino ako na isang makasalanan? At nung makita ni Pedro yung kabanalan ng ating Panginoong Hesus, napaluhod sila dun sa bangka. Lord, I do not deserve, for we are a sinner. The same to us. Sa mga office mate natin, schoolmate natin, mga pinagsendan mo ng link, hindi natin pwedeng itanggi kung gaano kalala, kagrabe ang pagkakasala natin sa Diyos. At kung gaano tayo nangangailangan ng awa, habag ng Diyos para lang maligtas tayo, kagaya nitong nasa kanan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Maraming mga mananampalataya ang nasa church na, at bakit mabilis pa sa alas 4 ng umaga, umaalis, nawawala? Because hindi nila narinig yung tunay na ebanghelyo na naka-emphasize, nakadikdik yung kabanalan ng Diyos laban sa kasalanan at yung walang ibang pag-asa para solusyonan yung lawak at lalim ng kasalanan niya kundi si Kristo. Ang na-emphasize sa kanila, feel good. Amen. Isang makasalanang kriminal na naririnig yung kapatawaran ng Diyos. At habang sinasabi niya at nire-rebuke niya, nangungusap sa kanyang banal na spirito, hindi ako nire-rebuke ni Kristo. Nakita ko lang kung gaano kaganda, kaseryoso at kalalim yung kabanalan ni Kristo. Pero tignan mo, kumikilos sa akin. Akala kasi natin yung kabanalan ng Diyos, kapag in-explain natin sa tao, tinutulak natin, papalayo yung tao.
Pero di natin alam, nung nakita niya yung kabanalan ni Kristo, at yung nangangailangan siya ng tunay na tagapagligtas dahil nakita niya yung kasalanan niya kung gaano kalalim at kalawak, yun naman po yung nagpalapit lalo kay Kristo. Amen? Buong puso niyang kinilala ang kanyang pagiging karapat-dapat na maparusahan dahil sa kanyang sala. Pero si Kristo, di marapat. Church, yung kasalanan mo, nangangailangan tayo ng banal na Diyos na nag-uumapaw ng habag at awa. Amen. Yung kasalanan mo kung gaano yan kalalim, kalawak sa isip, salita at sa gawa. Pag nakita mo yan, Panginoong Hesus, oo nga, napakadumi ko. Napakalala, lawak ng pagkakasala ko sa iyo sapagkat nakita ko yung kabanalan mo na napupuot ka sa kasalanan na kung tatalikod ako sa iyo, wala na akong ibang pwedeng mapuntahan. Pero sa kabila ng kabanalan mo, kaya mo pala akong tanggapin. Bukas pala yung pinto. Amen? At ano ang sabi niya nung nakita niya yung lalim ng kabanalan ni Kristo at yung lalim at lawak ng kasalanan niya? Lucas 23 verse 42. At sinabi pa nito, Jesus. For the first time nabanggit niya yung pangalan ni Jesus. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng Jesus? My Savior. Hello church! Sometimes nabasa lang natin Jesus, but the meaning, we fail to understand the meaning. For the very first time ng pananahimik niya, the first time in his entire life, hanging at the cross, history is a witness. Nabanggit niya yung pangalang Jesus na ang kahulugan ay aking tagapagligtas. Sa dami-dami na niyang mga nabanggit na mga salita sa buong buhay niya bilang isang kriminal. First time niya nababanggit yung pangalan ng kanyang tagapagligtas. Sabi niya, My Savior! Guilty ako. Karapat-dapat akong parusahan. I deserve hell. Karapat-dapat akong parusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno sapagkat nagkasala ako sa iyo. And yet, lalapit ako sa iyo, Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ko na pakakawalan yung pagkakataong ito na sabihin na, Jesus, my Savior. Kaya doon sa mga sinendan yung link, kapatid, ang sabihin mo, don't waste your life. Surrender your life now. Really? Malapit na itong malagutan ng hininga. And in the last moment of his life, hindi niya pinalampas yung pagkakataon habang kumikilos ang banal na spirito sa kanyang puso. Ito na yung tagapagligtas. Ito na yung makakapagbabago sa buhay ko. Ito na yung pwedeng yumakap, tumanggap, magbago at kumilos sa buhay ko even though I am a criminal. Walang pangit na nakaraan. At walang pangit na record na hindi uubra sa kabanalan at kahabagan ni Kristo. And even as kahit mananampalataya na tayo, sometimes kapag nahulog tayo sa pagkakasala, instead na humarap tayo kay Kristo at mangangailangan tayo ng kanyang habag dahil sa kanyang kabanalan, we are more than willing to turn our backs to Him at lumayo sa church. And if you are the one na nakita mo kung gaano katindi, kalalim at kalawak yung kabanalan ng Diyos,
And yet, ayaw mong lumapit sa Kanya kasi nakakahiya. Come on! Approach the throne of God's grace. Amen. Lapit ka. For the first time, Jesus, ano ibig sabihin niya? Tagapagligtas ko. Wala nang ibang magliligtas sa akin. Hindi niya sinabi na, Jesus, anong gagawin ko? Wala. Ano gagawin ko, Jesus? Luluhod dun sa simbahan? Magdodonate ng kung ano-ano? Sa charity? Wala. He is the only hope. Walang ibang pangalan sa silong ng langit at lupa na ibinigay sa sukat na ikaliligtas natin sa naghihintay na kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan, kundi ang nag-iisang sinabi niya, Jesus. Amen. Alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Church, yung naririnig niyang hari ng mga Hudyo na iniinsulto, kung sila, Panginoon, iniinsulto ka nila. Now, hindi lang kita Savior, kundi ikaw ang hari ng buhay ko. Sabi niyo, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Meron na siya ngayong buong pusong paniniwala na hari ito, hindi lang to basta tao. Diyos ito na nagsakatawang tao. Naniniwala siya na may kaharian si Jesus, na si Jesus ay totoong hari at maghahari. Hindi po ibig sabihin ng Jesus, alalahanin mo ko na parang politiko na kapag nakampanya, sige, pag nanalo kang presidente, alalahanin mo ko. Hindi, no! Ang ibig sabihin niya dyan, Jesus, kung hindi mo ako ililigtas, at kung hindi kita kikilalahanin bilang hari, walang ibang naghihintay sa akin, kundi ang kaparusahan ng aking kasalanan. Amen. Anong sagot ni Jesus? Verse 42. Sinasabi ko sa iyo, right now, walang binigay si Jesus ng listahan. Gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo. No, wala. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon, church, right now. Nakita mo yung kabanalan ko. Nakita mo kung gaano katindi ang kasalanan mo. Nakita mo kung gaano na walang makakapagligtas sa iyo. Kundi ako lang. Anong resulta? Today, not tomorrow. Today, you will be with me in the paradise. Isasama kita doon. Yung akala ng mundong ito na mga tumutuya sa iyo, akala ng Roman Empire na ikaw ay doon sa kaparusahan. Ikaw, the bad criminal record, kinamumuhihan at iniiwasan ng society at that time. Dahil nakita mo yung kabanalan ko. Dahil nagpakumbaba ka. Kinilala mo na ako lamang, wala nang ibang tagapagligtas. At tinanggap mo ng buong puso na ako ang hari lamang. At hindi ka na nagpatumpik-tumpik at nagpabukas. Today, mga kapatid, as He surrender His life, and as you will surrender your life today, ano sabi ni Kristo? Ngayon din yung araw ng pagliligtas niya. Hindi niya sinabi na, teka lang, bagamat nakapako ka dyan, gawin mo ito, gawin mo yan. Ito yung pagkakaiba ng Kristyanismo sa lahat ng relihiyon. Yung ibang mga reliyon, gawin mo ito, gawin mo yon, gawin mo yon, gawin mo yon, para maligtas ka. Itong kinagandaan ng Kristyanismo, ginawa niya ng buo. Ang gagawin mo na lang, kikilalanin mo siya ng buo. Amen? Walang dagdag, walang bawas. Kaya doon sa mga sinendan mong link, kapatid, ano man ang sitwasyon mo, si Kristo lang na totoo ang makakapagligtas sa iyo. Christ alone is the Savior. Anong binigay niya? Hindi 1/4, hindi 1/2, hindi 3/4. All of His life. Hinahabol ko na yung ininga ko. Malapit na akong mamatay dito.
Bakit ko pa ipagkakait itong buhay kong ito sa Kanya? Narito na, nakita ko na yung tagapagligtas. Nakita ko na, narinig ko na, yung makakapagpabago sa buhay ko. Yung sinasabi ng mga propeta, yung sinasabi ng mga alagad niya, na merong darating na tagapagligtas, na makakapagpabago sa buhay ng mga makasalanan, na siya ay isinilang upang iligtas niya ang kanyang bayan, tayo sa ating mga kasalanan. Why should I waste this lifetime opportunity? At marami tayong mga kapatid, kapamilya, kapuso, na ang ganda ng kanilang sitwasyon, ang ganda ng kanilang mga posisyon, ang ganda ng mga nangyari sa buhay nila. And yet, hindi nila kagaya itong magnanakaw na ito. Totoo, masama ang aking record. Totoo, hindi maganda ang naging buhay ko. And yet, kahit hindi maganda ang record ko, and yet, kahit pangit ang sinasabi nila sa akin, this time pala pwedeng mabago yon, this time pwede palang mag-change yon, and this time pala pwede niya akong tanggapin, mahalin, patawarin, at higit sa lahat, isama sa paraiso. Bakit ko pa sasayangin? Sabi ng unang Korinto 1:26, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Ano ang nag-iisang maipagmamalaki ng kriminal? Na bago nakilala at isinuko niya ang buhay niya kay Jesus. Sa mga sinendan mo ng link, at sa mga visitors namin ngayon, at sa mga kapatid natin sa FCC na nagdududa pa sa kaligtasan, meron lang tayong isang bagay na may pagmamalaki. Ano man ang ating makamit sa buhay, nagsuko ka ng buhay kay Jesus. Kinilala mong buo si Jesus. At si Jesus ang iyong tunay na hari at tagapagligtas. Yun ang kailangan mo gawin at patuloy nating gawin. Nothing more and nothing less. He surrendered His life. Ganon din sa atin.